Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part na ang problema nga ni customer nang nasa biyahe siya at inapakan niya yung brake pedal, ramdam niya raw na dahan-dahan na lumulubog itong brake pedal niya. At ang pinanggalingan nga ng paglubog ng brake pedal, Oo, nasira yung goma, bumigay. Bumigay. yung piston seal nga nito or yung rubber niya, nagkaroon siya ng gasgas kaya ang nangyari, lumusot yung brake pedal niya. Punta na ako dito sa trabaho ko mga boss, after ko mabasa ng brake fluid itong loob ng master cylinder, ito namang secondary piston. Teka muna, bago ko ilagay yan, ituro ko muna kung anong purpose nitong stopper bolt niya. Kung makikita nyo mga boss, itong stopper bolt nakalagay dito sa master cylinder. Ayan o, diba? Number 10 yan, yung stopper bolt. Dapat pag inilagay nyo itong stopper bolt, nakatapat yan dito sa ayan o, yung puwang dito sa piston, dyan nyo dapat itatapat yan. Hindi pa pwede sa magkabilang dulo, dapat gitnaan nyo siya. Ayan o, dapat nakagitna itong stopper bolt niya. Para itong secondary piston, hindi siya matanggal dito sa loob ng master cylinder. Ayan ang trabaho nitong stopper bolt. Siguro naman mga boss, sa laki ng puwang nitong secondary piston. Pag inilagay nyo yan dito sa loob ng master cylinder, hindi kayo sasablay. Yan o, kung makikita nyo, itinapat ko na itong secondary piston dito sa butas ng master cylinder. Ganyan ang itsura niyan mga boss. Paano magiging ganyan yan? Siyempre, itutulak nyo ng kaunti itong secondary piston. Gumamit kayo ng screwdriver. Ayan mga boss, ipasok ko na itong secondary piston. Lagi nyo lang tatandaan, dapat binasaan nyo ng brake fluid yung secondary piston, pati itong loob ng cylinder, bago nyo nga ilagay itong repair kit. O ngayon, gagamit na ako dyan ng screwdriver. Ayan o, itutulak nyo ngayon itong secondary piston. Yan. Tapos pwede nyo naman yung silipin kung nagitnaan nyo itong secondary piston At mararamdaman nyo naman na tama yung pagkakalagay nyo dahil pag inilagay nyo itong stopper bolt dito nga sa master cylinder, mapapansin nyo, dire-diretso yung pagpihit nyo ng bolt. Ibig sabihin, naitapat nyo siya dito sa gatla ng secondary piston. Ayan saglit ko lang siya nailagay. At pag nailagay niya mga boss, mapapansin nyo, hindi na mabubunot yung secondary piston. At pag binoboboba niya, tutunog na meron nga siyang stopper. Pero higpitan ko muna yung mga boss para may parinig ko sa inyo yun na gumana na yung stopper bolt nitong secondary piston. Pakinggan nyo. O di ba narinig nyo nung pinam ko itong secondary piston? Humaharang na itong stopper bolt niya, kaya hindi na makalabas itong secondary piston. Pwede mo na ngayon lagyan ng brake fluid itong reservoir niya. Ang diskarte dyan mga boss, bago nyo ilagay itong master cylinder, dapat tanggalan nyo muna siya ng hangin. Siyempre, kaya ako nilagyan ng brake fluid yan dahil nga sa ipapump po itong secondary piston. Ayan ipapump nyo yan para yung hangin dito sa loob ng master cylinder matanggal. Paano nyo naman malalaman pag wala ng hangin dito sa loob ng master cylinder? Mapapansin nyo naman dahil sa pag binomba nyo itong secondary piston, titigas siya mga boss, halos hindi nyo na sa maitulak. Ibig sabihin nun, wala nang hangin yan, puro fluid na. Kaya nangyayari, matigas na itulak itong secondary piston. Sa palatandaan na wala nang hangin dito sa loob ng master cylinder mo, yung pagkakabitan mo ng fitting dito sa secondary piston niya, yung fluid dyan mga boss, makikita nyo, lumalabas na. Pero ito wala pa di ba? Ibig sabihin yan mga boss, may hangin pa dito sa loob ng master cylinder. Magdagdag ulit ako ng brake fluid. After nyan, ilagay ko muna itong cap nitong fluid reservoir. Yan mga boss, ilagay ko muna itong cap para pag binomba ko nga itong secondary piston, hindi tumapon yung fluid. Ayan mga boss, habang binobomba ko nga itong secondary piston, kung maririnig nyo, dahan-dahan nang lumalabas itong fluid. Dito nga sa loob ng master cylinder. Ibig sabihin yan mga boss, wala nang hangin dito sa part ng secondary piston. Iangat ko yan mga boss para makita nyo na ayan na yung fluid nasa bukana na siya. Means na wala nang hangin dito sa part ng secondary piston. Kaya ito namang primary piston ang ilalagay ko. Ulitin ko lang mga boss na dapat pag nilagay nyo itong primary piston niya, dapat binasaan nyo yan ng brake fluid para yung piston seal niyan, syempre hindi siya magasgas. At higit sa lahat, pag naglalagay kayo ng mga piston dito sa loob ng cylinder, dapat dahan-dahan para hindi mapunit yung piston seal. At dahil sa naisalpak ko na itong primary piston, nakita nyo, inilagay ko na itong lock ring. Gamit ka na ngayon ng circle plier mo para mailagay mo na ng maayos itong lock ring mo dito sa loob ng master cylinder. Siyempre naman, siguraduhin yung lumapat ng maayos itong lock ring niya dito sa loob ng master cylinder. Pasensya na kayo mga boss kung sa pagtuturo ko sa inyo lagi ako nagpapaalala dahil nga sa ayokong magkamali kayo. Yun ang dahil. Ayoko kasi mangyari na yung pagkakamali ko dati, mangyari sa inyo. Gusto ko pagdating sa inyo, ma-perfect nyo yung trabaho.
balik na ulit ako sa trabaho mga boss. Same procedure lang naman. Nakita nyo, di ba, nagsalin ako ng brake fluid. Tapos nilagay ko na itong cup niya. Tapos, ipump nyo na ngayon itong primary piston. Ayan mga boss, wala na kayong kailangang ilagay na screwdriver dyan. Pwede nyo nang kamayin yan mga boss kasi nakalabas naman itong piston niya. Ayan o, itutulak nyo na lang yan ng palad nyo. Ipump nyo siya hanggang sa lumabas na yung fluid dito sa butas ng primary piston. Kapag medyo natatagalan kayo sa pagbomba mga boss, ganun talaga pag nagpapalabas kayo ng hangin. Pero pag wala naman ng hangin yan, mapapansin nyo itong piston, matigas na siya itulak o. Tignan nyo o, di ba matigas na. Ibig sabihin yan mga boss, wala ng hangin dito sa loob ng master cylinder. O, di ba? Okay na siya. Ganun lang mga boss, basic na basic. Kayang-kaya nyo. Ang tanong, bakit kasi hindi nilang ilagay yan dito sa hydrovac itong master cylinder tsaka dun ka mag-pump sa brake pedal? Pwede naman. Unang-una, masisigurado mo agad na good yung parts, pati itong brake master assembly mo. Pangalawa, menos sa trabaho dahil nga sa pag nag-bleed ka, sandali na lang. Kaya nga pala mga boss, minsan may nag-comment sa akin na mekaniko. Sabi niya, nako delikado yan. Dahil nga sa piston seal lang daw yung binili ko, kumbaga yung goma lang. Dapat daw buong repair kit o kaya buong brake master assembly. Sabi ko nga sa kanya, kung delikado yan, bakit karamihan sa auto supply, may mabibili kang piston seal, wheel cap para sa preno. Pwede siguro hindi ka marunong kumapa kung okay pa yung loob ng wheel cylinder mo. Kaya nung nagpalit ka ng goma-goma lang, sumablay yung gawa mo. Sabagay, mas malaki ang kita kung palit pyesa lang yung gagawin mo. Mas madali pa yung trabaho. Kaya lang, paano kung kulang sa budget yung customer? Ang gusto mo, pigain ko siya. Mali yun para sa akin. Kaya kung magagawan ko ng paraan para hindi siya mapagastos ng malaki, gagawin ko. Bible speaking, sa nakakaalam ng mabuti at hindi niya ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Alam mong pwede namang i-repair tapos papagastusin mo si customer ng malaki para lang mas kumita ka. Ilagay ko na itong brake master assembly dito sa hydrovac. Pero bago ko ilagay yan mga boss, ituro ko muna itong pusra dito sa hydrovac. Isushoot niya yan dito sa primary piston niya. May butas yan mga boss. Kaya sipatin yung maigi na na-shoot nyo nga itong pusra dito sa loob ng butas ng primary piston bago nyo nga tuluyang ilapat itong brake master assembly. Importante naman kasi na nakasentro yan. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong fluid hose mo. Ayan o, nilagay ko na. Tsaka mo ngayon i-check yung pagkakalapat ng cylinder dito sa hydrovac. Pag okay naman, pwede mo nang ilagay itong vacuum hose dito sa hydrovac. Tapos gamit ka ng plier dito sa fluid hose mo, ilagay mo yung clamp niya. Pati dito sa vacuum hose yung clamp niya, ilagay mo na rin. Tapos pwede mo na ngayon i-connect itong fitting niya dito sa cylinder. Ayan yung sa ibabaw mga boss, yung fitting, pinapakapit ko na yan sa thread niya. Pag kumapit na yan, dito naman sa baba ng cylinder, yung isa pang fitting, ipakapit mo na rin yan sa thread niya. At pag okay na rin, pwede mo na ngayon ilagay itong dalawang nut dito sa brake master cylinder. Ayan yung unang nut mga boss, kung makikita nyo, ipinapakapit ko na yan dito sa thread niya. Tapos, dito naman sa pangalawang nut, gumamit ako dyan ng socket wrench na number 12. Medyo malalim kasi mga boss, kaya ayun ang ginamit ko kasama nga yung extension. Ipinakapit ko na rin itong pangalawang nut dito sa thread niya. At pag okay na, pwede ko na ngayon gamitan niya ng ratchet para ma-final ko na yung higpit dito sa dalawang nut na number 12 ng master cylinder. O di ba mga bossing, ganun-ganun lang, okay na itong pagkakalagay ko ng brake master assembly ni customer. Pwede na kayo ngayon magsalin ng brake fluid. Siyempre, i-level nyo na yan pag nagsalin kayo ng brake fluid. Tapos, gamit ka ngayon ng open wrench na number 10 para yung dalawang fitting dito sa cylinder, mahigpitan mo muna siya. Hindi ko muna kasi ma-final yung higpit dito sa mga fitting niya dahil nga sa magbi-bleed pa naman ako. Pag okay na, ilagay nyo na itong cup ng reservoir, tapos yung socket wire, i-connect nyo na yan. Dito nga sa sensor ng brake master assembly. Tapos itong fuel pump assembly na tinanggal mo kanina dahil nga sa nakaharang yan, ibalik mo na rin yan sa pwesto. Tapos yung socket wire niya, ilagay mo na rin. Dahil sa okay na ito, pwede na tayong mag-bleed. Siyempre dapat naka-start yung makina. Papam ni customer yung brake pedal, after ng ilang segundo, dapat nakapirme, nakadiin sa brake pedal. Tsaka mo ngayon luwagan itong fitting para kung sakaling may hangin pa dito sa loob ng master cylinder, matanggal. Ganun lang naman yan mga boss, paninigurado. Pero alam niyo naman, di ba, na na-bleed ko na yan kanina. Kaya dito sa pag-bleed na gagawin ko, sandali na lang yan. At after ko nga ma-bleed dito sa ibabaw, dito naman sa gilid ng master cylinder ako mag-bleed. Ayan mga boss. Bomba preno! Panoorin nyo na lang kung paano ko ginagawa yan. Perme, din mo lang. Bomba!
Bomba! Herbe! Kung makikita nyo mga boss, sa pag-bleed na ginawa ko, wala naman ng bula na lumabas dyan. Kaya pwede na yan mga boss. Punta na ako dito sa driver side kay customer para ma-check ko na nga itong preno niya. Kaya lang mga boss, hindi ko napansin, nagpapatugtog pala si customer. Kaya kung makikita nyo, tinanggalan ko ito ng sounds. Tapos pina-check ko nga na kay customer itong brake pedal niya. Okay naman na, mataas naman na itong brake pedal niya. Tapos tinesting ko na rin. Ako na mismo yung nag-check na okay na nga itong brake pedal ni customer. Hindi na siya lumulubog. At dahil nga sa okay na itong sasakyan ni customer, wala nang problema dito sa preno niya, pwede ko na ngayon ibaba itong hood. Siya nga pala yung brake fluid. Kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo after nyo mag-bleed, huwag nyo kalimutang magdagdag. Ito na mga boss, ibaba ko na ng tuluyan itong hood ni customer para magro-road test naman kami. Maganda na kasi yung sigurado eh. Alam niyo naman naging ugali ko, di ba? Si customer ang pinapahatol ko. Kasi nga, pag ako bias, kaya si customer ang pahatulin ko dyan. Pero mga, pero, masyado kang tuwala. Okay. Tama na isang beses. So, hindi ko sinabing mayali yung prenos. Ako mabilis dito. Oh, hindi naman kailangan mabilis eh. Kailangan matesting mo yung preno mo. Alam mo naman, pag mga ganyang goma-goma lang ang pinapalit ako, talaga niro-roads ko yan eh. Baka mamaya eh, hindi ka abutin ng ano, ng... Ilan taon na ngayon? 66. Ha? 66. Oh, baka hindi ka abutin ng 100 years. Si Idol pa Pare! yan eh. Idol! Idol! Uy! Jet mechanic. Ano? Manupit. Bata mo ma. Ay, ano, jet mechanic. Traffic tagot dito sa C5 eh, no? Sa preno. Pampante ka na? Ikaw ang gumawa eh. Ano Pa- pag gumawa pare? Hindi nga, okay na? Ikaw ang gumawa. Ayos ba? 100% yan. Ako, awa lang ng Diyos yan. Kaya tayo nakakagawa. Dito lang, balik ka na eh. Okay na eh. Hindi, kaya. O di ba? Babalik na tayo. Bumibigla na ba? Bumibigla na? Preno? Babalik tayo. Hudas na, babalik tayo. O yan o. Oo, okay. Okay na. Kaya naman eh. Lakas na yun eh. Diretso ka na lang. Pwede na pare, ano? Uwi tayo. Okay na yun. Hindi na pinatatagal yan. Muli mga boss, dahil sa okay naman na itong sasakyan ni customer, malakas naman na yung preno niya at hindi na lumulubog yung brake pedal, maraming salamat sa panonood. Sana lang sa bawat video na ginagawa ko, lagi kayong nakakakuha ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pa-like na rin kung okay lang naman sa inyo. Maraming salamat ulit.